namin, lalo na ang mga kapamilya ni Balaidyon ay panandali ko na ating harapin ang ating gawain ngayong gabi. Tayo po ay mayroong maikling panambahan para sa gabing ito na iaalay natin sa ating Diyos para sa kamatayan ni Brother Balaidyon. Salamat po. Meron po tayong hawak na liturgy. Sundan lang po natin mamaya habang tayo po ay nagsasaguro sa ating. Ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang makikialam. Ngunit siya ay kinukuha upang mailigtas at mailigtas sa kasamahan. Tayong lahat, mapalapa ang buhay ng taong lumalakas sa katwiran kahit siya ay mamatay. Kawikin po natin ang hiligat mo. O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa pagkakataong binigay mo sa amin ngayong gabi upang kami na narito ay magbigay ng papuri at pasasalamat. Lalo na, Panginoon, sa buhay namin sa maghapon, kami ay inipon ang ingatan. Salamat, O Lord, sa mga biyaya, kalakasan, at pag-iingat mo upang maisagawa po namin ang naayon sa inyong kalooban. O aming Ama, dalangin namin na bigyan mo kami ng
isang matibay na loob at lakas upang ang aming buhay na kung dumarating sa mga ganitong pagkakataon, kami ay maging malakas, mapanatag at mapatatag namin o Ama ang aming mga pananampalataya sa iyo. Dakilang Diyos, nawa ay puspusin mo ang bawat isa ngayong gabi. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siya nawang kumilos sa bawat isa. Naway, pagpalain mo ang mensahe ng buhay na dadalhin sa amin ngayong gabi at naway maging daluyan ito upang kami makapagpatuloy, O Diyos, sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang pagbasa ng banal na kasulatan. Ang pagbasa po sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa aklat ng Lucas. Ang kabanata po ay 16, ang talata po ay 11 hanggang sa mga sumusunod. At ganito po ang ating mababasa. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaayos siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bayan ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang pagpapala po ng Panginoon ang sumainyo sa pagbabasa ng kanyang mabanal na salita. Amen. Pwede na po tayo maupo. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po ba akong magtanong sa inyo? At pakisagot po sa inyong mga isip or sa inyong sarili. Sino po ang takot mamatay?
O lahat? Sino yung sumagot? Oo. Ikaw, takot kang mamatay? Sasama ka na kay Papa? Hindi pa rin, ano? Sa aminin man po natin at sa hindi, malamang, pag tinanong po tayo, no, kung handa na ba tayong mamatay o takot ba tayong mamatay, siyempre, ang unang isipin natin, oo, takot pa ako kasi yung iba sa atin, marami pang gustong marating sa buhay. Yung mga nag-aaral, siyempre, gustong makatapos. Yung may mga karir, gusto meron silang makamit. Yung mga magulang na may mga maliliit na anak, siyempre, ayaw pa nating mamatay kasi hihintayin pa natin kung ano ang maibigay natin sa kanila, yung sinasabi nating magandang kinabukasan. Meron pa po isang tanong, sino po ang naniniwala sa kabilang buhay? Sino po ang naniniwala na pag tayo ay namatay ay merong pupuntahan? Ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Oh, si Odi yata may sinasagot. Si Tatay Jun po, sa maikling panahon na nakasama ko rin bilang biyanan nga po ng aking kapatid, ay masaya ang aming mga na experience na pagsasama kasi nakasama nga po namin sila sa paglibot-libot nitong mga nakaraang holiday season. Napasama po kami sa kanilang paglibot sa Baguio, yan sa mga tourist destination dito sa Pantabangan. Kumbaga, sa maikling panahon po namin pag nakasama ko siya, ay nakita ko naman na yung buhay na masaya sapagkat nakapiling po niya yung kanyang mga mahal sa buhay ng sama-sama sila, no? Mga apo, at naalagaan pa niya yung mga apo niya. At marahil sa mga kapamilya po niya ngayon, ay hindi po natin mayaalisan po na nalulungkot. Ano po, natural naman po yun, ano. Talagang mararamdaman po ng kahit sino na pag namatayan, kahit sabihin mong napakasaya mong tao, makakaranas ka rin ng kalungkutan. Sapagkat, siyempre, nasanay tayo na yung mga mahal natin sa buhay, kasama natin araw-araw, sa problema, sa mga pagsubok. Ngunit, alam naman po natin na lahat tayo ay, siyempre may katapusan po ang ating buhay. Ano po? Hindi natin alam kung kailan. Sino po nakakaalam dito kung kailan siya mamamatay? Wala, ano po? Pero tiyak po na tayo ay lahat mamamatay. Ano po? Ito po ang katibayan na ngayon tayo po nandito, yung mga galing nga sa Paranaque, yan, yung sinundo ko. At yan po ang patotoo. Yan po yung sinasabi sa banal na kasulatan na ang lahat ay may katapusan. Ano po? Doon po sa ating binasang kwento na may isang mayaman at may isang pulubi. Sino po ang umakyat? Sino po ang nakapiling ni Abraham at sino yung nagdanas ng paghihirap nung siya ay namatay? Dalawa po sila, yung mayaman at si Lazaro. Yung mayaman po ay saan napunta? Sa apoy. Na talagang nakikiusap siya kay Amang Abraham na isawsaw yung daliri ni Lazaro at idampi sa kanyang labi sapagkat hirap na hirap siya at tuyong-tuyo yung kanyang labi.
Tayo po bilang mga anak ng Diyos, sa sarili po natin, evaluate po natin yung sarili natin. Pag namatay po tayo ngayon, saan tayo? Sa piling ni Amang Abraham o dun sa dagat-dagatang apoy? Ang sabi po sa banal na kasulatan sa aklat ng Ecclesiastes, sa aklat po ng mga ngaral, ang kabanata ay 12, ang talata ay 7. Ang sabi po dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa, at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sabi po ng banal na kasulatan, alalahanin daw natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating po bang buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nakakapagbigay po ba tayo ng panahon para alalahanin ang ating Panginoon? Or baka sa sobrang busy natin, ni magpasalamat or humingi ng guidance sa Kanya, baka hindi na po natin naalala. Ano po? Sabi po dito, alalahanin daw natin ang ating Panginoon bago kunin ng alabok ang ating katawang lupa. Ang kamatayan daw po ay ang pagbalik sa ating Panginoon. Yun nga po ang sinasabi ko kanina. Lahat tayo ay doon ang punta. Hindi lang natin alam kung kailan, pero tiyak na tayo ay mamamatay. Kaya ang tanong po sa atin ngayon, pag nangyari ngayon, pag nangyari sa atin ngayon, yung nangyari kay Tatay June, saan po tayo pupunta? Sa ating Panginoon po ba o dun sa paghihirap sa dagat-dagatang apoy? Mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay, samantalahin po natin yung mga kapamilya natin, siguraduhin natin na yung pagmamahal po natin sa kanila, sapagkat hindi nga po natin alam kung bukas ba gigising pa tayo. Ano po, yun po yung mensahe ngayon na nais iparating sa atin ng Panginoon. Kailan lang ang saya-saya natin, di ba? Hindi po natin nakalain na si Tatay June pala ay kukunin na ng ating Panginoon. Kaya bilang isang pamilya, ay pagsumikapan po natin na ang buhay natin araw-araw ay talagang ibigyan natin ng magbigay tayo ng pagmamahal. Kung meron po sa atin ngayon na merong sama ng loob sa kanyang kapamilya, sa kanyang mahal sa buhay, ay wag na po nating hintayin. Wag na po nating hintayin na ay saka na lang kasi hindi ko pa kayang magpatawad o hindi ko pa kayang makipagbati. Wag na po nating hintayin yung kailan. Kung kaya po natin gawin ngayon, ay gawin na natin ngayon sapagkat hindi nga po natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Ano po? Kaya ngayong gabi, ang paalala po sa atin ng Panginoon ay mahalin natin ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigan, sapagkat hindi natin alam, maikli lang ang buhay. Yung akala natin, ang tagal-tagal ng buhay, ano po. Pero sa akin din po, dati kako, binata lang ako, ngayon may binata na akong anak. Kumbaga, akala po natin, minsan mahaba ang buhay pero napakaikli lang po. Kaya samantalahin natin na habang tayo ay nabubuhay, ipadama natin yung ating pagmamahal sa ating kapamilya, sa ating kapwa at sa ating mga kaibigan. Nawa, patuloy po natin gamitin ang ating buhay, magbigay tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa paghahatid po sa huling hantungan kay Tatay June. Hindi natin alam kung sino sa atin ang
maaring mapapunta na rin sa piling ng ating Panginoon. Kaya samantalin po natin sa araw-araw na binigay ng ating Panginoon, maging mapagpasalamat po tayo. Ano? Pagising po natin sa umaga, isang biyaya yun. Sapagkat maraming tao ang hindi nila akalain na yung huling sandali nila ay yun na. Yung nangyari po sa Turkey, grabe ano. Libo-libo ang hindi nila akalain na nung araw na yun ay mamamatay sila. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon. Tayo po ay magmahalan sa isa't isa sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Amen. Salamat po sa biyayang mensahe ng buhay. Ngayon po ay ang awit ng pagkakataon. Ang tingin si Tita Annalyn. Sumamahal na Toti, ay Toti. Tita Annalyn. Naiingat ako sa ilo, naglaot ako sa mama. Oh, si Tita Annalyn. Hanggang sa aking sapitin ang hanggan ng kanyang landas. Masayang kayamanan ang sumisa sa at aking sasaysay. Iyos ng kanyang pagmamahal sa buhay. Doon ako lalakad hanggang sa aking sapitin ang hangganan ng kanyang sa hukuman ay sasama, doon ay walang pangamba, pagkat ang aking parusa ay lubusang kinuha niya. Kung saan ako Tayo po lahat ay tumayo. unang lalakad hanggang sa pitin ang hangganan ng kanyang landas. Bibigyan ako ng parang pagbiyaya niya sa Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami po ay nagsama-sama upang makinig ng iyong mensahe sa aming Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala na ang buhay namin, Panginoon, dito sa lupa ay may hangganan. Na dapat, Panginoon, ay ihanda namin ang buhay na ito upang kung kami ay haharap sa iyo, kung kami ay iyong kukunin, Panginoon, ay makakaharap kami sa iyo ng maluwalhati at ginamit namin ang buhay na ito, Panginoon, para sa ikapupuri ng inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Tatay June na ipinahiram mo, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay. Salamat po sa masayang mga alaala na kanyang
iiwan. Nawa ang mga alaalang ito, Panginoon, ay patuloy na makasama nila upang patuloy na harapin ang hamon ng buhay, Panginoon, kahit siya ay hindi na nila makakapiling. Ngunit alam namin, Panginoon, na ang kanyang presensya sa buhay ng bawat isa sa kanyang mga mahal sa buhay ay mananatili. Bilang paalala, Panginoon, sa amin, nawa pagsumikapan namin, Panginoon, na ang buhay na ito na ipinagkaloob mo ay patuloy na magamit para sa idadakila ng iyong pangalan. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, at hiling namin ang patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa pagbalik sa mga lugar na aming mga pinanggalingan. Gabayan niyo po ang pamilya na nagdadalamhati. Nawa ang pagdadalamhati nila, Panginoon, ay hindi magtagal, ngunit matanggap nila na ang buhay ay mayroong katapusan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Naway ang mensahe po na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay patuloy na maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagpapala ng Diyos Ama, ang biyaya ng kanyang buktong na anak at ang tanglaw at pakikipisan ng banal na Espiritu ang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Gandang gabi po. Bagbag ang damdamin ni Jesus. At ay tumangis. Ang pinakamaikling verse sa Bible ay yung John 11:35. Jesus wept. Tumangis si Jesus na mayroong maraming kahulugan sa at dinadakila ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nag-ingat sa amin sa Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. sumayin niyo po, pala at biyaya. Diyos ang magpapangyarihan sa lahat. Sumayin niyo po ang pag-ibig at kaligtasan, kayo ng Panginoon sa Kristo, at ang kaanto ng Banal na Espiritu, mula ngayon magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Hanggang